araw mga kababayan, ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Isang napakalakas na bagyo ang patuloy na binabantayan ng mga international weather agencies na malawak na bahagi ng Pacific Ocean. Ang bagyong may international name na Dolphin ay patuloy na lumalakas at ngayon ay isa na nga itong ganap na typhoon. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, taglay na nito ang lakas na hangin na umaabot sa 130 km kada oras, habang ang bugso ng hangin ay umaabot na sa 185 km kada oras. Mas mataas pa rito ang pagtataya ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC na nagkakategorya na ngayon sa bagyong Dolphin bilang isang Category 3 Major Typhoon na may tinatayang lakas na hangin na aabot sa 185 km kada oras at ang pagbugso ay posibleng umabot sa 230 km kada oras. Ipinapakita nito na napakaganda ng kondisyon ng karagatan sa tinatahak nitong ruta kaya mabilis ang paglakas nito. Mga kababayan, kung ating susuriin ang kasalukuyang sitwasyon, malinaw na ang Typhoon Dolphin ay kumikilos sa bahagi ng Pacific Ocean na may napakainit na temperatura ng dagat. Ang ganitong kondisyon ay nagsisilbing pangunahing fuel ng mga tropical cyclone. Bukod dito, nananatiling mababa ang vertical wind shear o ang hangin pumipigil sa paglakas ng bagyo. Dahil dito, halos walang hadlang upang lalo pa itong lumakas. Batay sa kasalukuyang trend, posible itong umabot sa super typhoon category sa loob lamang ng susunod na 1 hanggang 2 araw kung magpapatuloy ang favorable condition sa karagatan at atmosphere. Ngayon naman ating tingnan ang inaasahang tatahakin ng bagyong Dolphin sa mga susunod na araw. Batay sa kasalukuyang forecast ng mga international weather agencies, magpapatuloy ang bagyo sa hilagang kanlurang direksyon habang nasa malawak na karagatan ng Pacific Ocean. Sa pag-usad nito, inaasahang daraan ito sa silangan ng Japan at maaring lumapit sa Ryukyu Island bago tuluyang kumilos patungo sa pangunahing kalupaan ng Japan. Sa ngayon, napakababa pa rin ng posibilidad na makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ibig sabihin nito mga kababayan, batay sa kasalukuyang datos, walang inaasahang direktang landfall o direktang pagtama ng bagyong Dolphin sa alimang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala na tayong dapat bantayan. Habang lumalakas ang Typhoon Dolphin, inaasahan nitong mas hihigupin ang moist wind mula sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa sinyalis na maaring muling lumakas ang southwest monsoon o habagat sa mga susunod na araw. At kapag lumakas ang habagat, mas lumalawak din ang posibilidad ng mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa madaling salita mga kababayan, hindi ang mismong bagyo ang magpapabaha sa ilang lugar, kundi ang hanging habagat na pinapalakas nito. Ito ang sitwasyon na nararanasan sa bansa sa maraming nagdaang malalakas na bagyo kahit malayo ang kanilang sentro. Kung mangyari ito mga kababayan, maaring makaranas na mas madalas at mas malawak na pag-ulan ang kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas pagsapit ng unang linggo ng Agosto kahit hindi direktang tatama ang bagyo dito sa ating bansa. Bukod sa Typhoon Dolphin, isa pang weather system ang mahigpit ding binabantayan ngayong araw. Kaninang umaga ay namataan ng pag-asa ang isang low pressure area o LPA na nabuo sa layong 310 km silangan ng Burungan City, Eastern Samar. Bagamat hindi pa ito isang bagyo, sapat ang taglay nitong moisture upang magdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay wala pang indikasyon na mabilis itong lalakas bilang isang tropical cyclone. Ngunit dahil malapit ito sa kanlupaan ng Pilipinas, inaasahan itong magiging pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa Eastern Visayas, bahagi ng Bicol Region, Caraga at ilang lugar sa Mindanao ngayong araw. Masusiring binabantayan ng pag-asa ang magiging galaw nito sa mga susunod na oras upang malaman kung may posibilidad itong lumakas o tuluyang humina. Mga kababayan, dahil dito ang malaking bilang ng mga rain clouds na nagdudulot ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa,
habang nananatili itong malapit sa Eastern Visayas. Patuloy itong magpapadala ng mga thunderstorm clusters na maaring madulot ng biglaang malalakas na pagbuhos ng ulan. Bagamat hindi pa ito isang tropical cyclone o bagyo, hindi rin ito dapat baliwalain dahil maaari pa rin itong magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng matagal na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Dahil sa low pressure area, inaasahan ang maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa mga sumusunod na lugar. Sa lugar ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Catanduanes, Masbate, Albay at Sorsogon. Sa mga lugar na ito, may posibilidad ng katamtaman hanggang minsang malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng localized flooding at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at kabundukan. Samantala, ang natitirang bahagi ng Bicol Region ay makakaranas din ng maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil naman sa easterlies. Ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon naman ay makakaranas ng mga panakanakang pag-ulan at thunderstorm, habang ang Metro Manila at malaking bahagi ng bansa ay mananatiling bahagyang maulap hanggang maulap na may posibilidad pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na sa bandang hapon at gabi. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa suporta. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Muli hanggang sa susunod na ulat panahon.